It's 4 p.m. We're bringing you developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Monday, December 16. Education Secretary Sani Angara says President Marcos has committed to address the agency's 12 billion peso budget cut for 2025. Angara is disappointed over the cut, noting it deviates from past practices of increasing education funding. Meantime, analysts urge the president to veto the approved budget bill, citing violations of the Constitution and several laws. They believe this budget fails to prioritize essential services like health and education. The Department of Agriculture warns that 6 million bags of NFA rice may rot if not sold soon. With this, the DA is urging Congress to pass a law allowing the NFA to sell its stocks in the market. The rice certification law removed all regulatory powers of the NFA, limiting the agency to selling its stocks only to government agencies and to LGUs. Mary Jane Veloso could possibly return to the Philippines this Sunday, December 17, according to a source of News 5. Veloso has been transferred from her prison in Yogyakarta to Jakarta to begin her repatriation process. She was earlier sentenced to death in Indonesia for drug trafficking. And the cloud cluster east of Mindanao has developed into a low-pressure area at 8 in the morning today. But Pagasa says it has a low chance of developing into a tropical depression within the next 24 hours. And joining us today, Storycon's resident political pundit. Diretso ko na. After a long absence. Good boy ka ngayon. Good boy. Good boy ako ngayon. Namiss kita eh. Tito Ronald Llamas. Palakpak naman dyan. Happy Monday sa lahat ng tigapakinig natin. No? Mukhang binobola na ako ni Ed Lingao eh. Ay, baka may euros ka dyan na nakatago eh. Meron. Wala pa nga akong peso eh. Ayun eh. Papalit ako sa'yo mamaya. Magpa-balance ka na. Balance budget. Oh, and from the Philippine Star, we have Editor-in-Chief Ami Pamintuan reporting us live from Parañaque City. Ang prinsesa ng Parañaque. Ayan, si Miss Ami Pamintuan. Happy Monday! Welcome back, Ronald. Good afternoon, Ami. Meron akong dala sa yung rosaryo, binindisyon na ng Papa. Ayun lang hindi mo... Akala ko yung Hermes na peke, dala mo sa akin. Hindi. Yung original papadala ko sa'yo. Nagpuntang hirap para yung Hermes na peke. Original, ano lang yun, ballpen lang yun. Ang problema lang, ballpen lang. No, baka hindi ka maniwala na binindisyon na ng Papa yung rosaryo mo. Bakit? No? Sinabi mo na nga na hindi mo pinabindisyonan. Ano ka, hindi ba? Binisto mo na yung sarili mo eh. Hindi, gano'n na ng Papa, oh. Kami lahat, gano'n na. Sige. So, kahit malayo ka, gano'n din yon. So dahil gumanon siya, lahat ng nasa bulsa mo, lahat ng hawak-hawak mo, pati yung medyas mo, siyempre. Baka nanonood ka lang ng TV, ha? Nang binindisyonan. Kitang-kita ko nga, dumaan sa harap ko, naka-wheelchair, may mga pasa-pasa sa leeg tsaka sa ulo eh. Sabi ko, ano nangyari doon? No? Pasa-pasa. May sakit siya eh. Oo. May sakit siya. Pero yung bindisyon, hindi yung hawak ni Rosero, tapos nag-inom ni Patricia. Ikaw, yung panahon mo sa Don Bosco, kala mo yung bindisyon, yung may tubig eh. Walang ganon. Ganun lang ka lang, bindisyon na rin yun. Oo. Ganun lang. Oo, ganun lang, pwede na yun. No? In secular na yan, lahat na yan. Yung spirito, sakop na lahat yun, no? Doon sa kwan. If you go by that logic, edi yung buong mundo na bindisyonan niya kasi it's, di ba? If you follow the horizon, you will end up in the same place. Sarado yung pintuan ng St. Peter's Basilica eh. So, yung nandun lang sa loob, no? Pero kung pilosopo ka, pwede mong sabihin yun. So the blessings of God are limited by wood. Siyempre. Nandun siya sa loob ng simbahan eh. No? Yung nakakita lang, Hindi naman pwede nandun ka sa fountain, umiinom ka ng beer, tapos nabindisyonan ka na, di ba? Okay, nagkakasala ka. No? Hindi pwede yung gano'n, no? Pati nga si Patrick, nabindisyonan eh. Teka, baka tama na tayo nakidlat dito. Well, happy Monday, Tito Ronald Llamas. It was a long time. Si
next Oh, Pope. ayan. Oh, yan. Si Cardinal. Diba? Tawa lang kami. Pinag-usapan Cardinal, namin oo. yung mga panahon ko doon sa kanyang seminaryo sa tahanan ng mabuting pastol. Karamihan pala ng mga kwandon, mga seminaryo at pare, mga patay na eh. Kaya malungkot siya nung nagkikwento siya eh. Teka, anong taon yan? Nandun ka sa... Nagsimula akong pumunta-punta ron, 1980, Ba't ka pumunta 81, 82. Tago ka. Gusto kong kumain ng masarap na gulay, no, native na manok. So nagtatago ka nga. Masarap magluto yung mga madre, di ba? Yun yung magandang safe house, seminaryo. Ginawa niyo safe house. Hindi yung safe house nyo rito sa TV5 na may balde. Mas maganda yung safe house doon, no? Oh, sariwa ang prutas, sariwa ang gulay, sariwa ang mga hayop, no? Saka dito, dito? Most probably. Anong probably? Namumuro si Cardinal Tagle. Teka, Kapabili Thailand ba nakalig yan? doon. May most probably? May spirito na bumulong eh. Tago na lang natin siya sa pangalan Si na Jan Jan. Acosta. Tago na lang. Ang tanong kasi ng aming producer sa Override, next Pope na ba si Cardinal Tagle? Hindi, panoorin mo kasi yung conclave. Diba? Yung conclave, no? Napaka-controversial naman ang pelikulang hindi mo reference sigurado hanggat tapos ang buto, hanggat puti yung lumalabas na usok, di ba, Ami? Hanggat di lumalabas yung puting usok. Minsan hindi ka sigurado kung puti eh. Oo. Paulit-ulit yun. Paulit-ulit yung yun, yung process na yun. Kaso yung pelikula, masyadong controversial, masyadong inclusive. Tsaka diba? medyo nag-exaggerate naman sila ng konti dun sa Kanya nga pelikula, hindi naman documentary Kaya yun. nga. Pelikula nga yun, fiction nga yun. May artistic license yun. Oo. Ami, napanood na ba yung Conclave? Hindi. Ako, Pero napanood ko yung pinanood ko yung kapag nagkakaroon ng Ako napanood ko sa Paris. Yun lang yung nakayanan Siyempre ko sa Paris. Sa Paris. No? 25 euro, mahal. Alam mo, kung gano'n na, sabi mo sa akin, binigyan kita ng website para Walang senior discount, 25 euro. Sabi ko, Iba nung pinipili nun, pinalabas naman yan, naka-live yan noon nung pinipili yung next Pope. Yun ang pinanonood ko noon. Maganda rin Iba naka-live yan noon Maganda rin Ami yung Shoes of the Fisherman dati. Nung panahon mo, yung Shoes of the Fisherman, si Anthony Quinn, no? Morris West. Morris West. Morris West. The book by Morris West. Yung book niya, naging pelikula. Si Anthony Quinn yung bida. Tapos yung Godfather 3, tungkol naman dun kay Pope John Paul I. Yung namatay. After so many months. Pinatay daw, no? Hindi lang autopsy, ganun-ganun. Dahil very controversial. Nagbubukas siya sa reproductive health. Nagbubukas siya sa inclusive na at pinapa-investigahan niya yung Vatican Bank. Yun, totoo yun, no? Pero si Tito Ron is only talking about yung mga usapin dati. He's not saying na yun ang nangyari na may conspiracy. Just to be, just to be about it. Godfather 3. It's implied in the movie. Hindi ko lang alam kung napanood dyan ni Heidi Mendoza, no? Yung pelikula na yan. Napangiti tuloy si Tita Heidi. Okay. Para segue. Maganda segue, di ba? Okay, let's bring in our guest for today. Last week pa natin hinahanap to si former COA Commissioner Heidi Mendoza. And of course, disclaimer, she's also a senatorial candidate for 2025. But we have her here as a former COA Commissioner. Ma'am, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Good afternoon. Ma'am, nakamute kayo. Nakamute po kayo. Ayaw niyo yata magsalita eh. Magandang hapon namin, magandang hapon sa bagong dating ng Italy. Nangangamoy ko, hanggang sa screen ko, naamoy kong kararating lang. At magandang hapon sa mga tagapanood ng Storycon. Magandang Pwede bang ilabas ko na sa bulsa ko yung halo ko? Balik ko na uli rito. Tinago ko, baka ma-insecure si Ed Lingaw eh. Kaya tinago ko na muna. Madali ma-insecure to sa Ed eh. Kailangan niyang bulsain kasi masyadong makintab daw yung noo niya pag suot yung kanyang halo. Nasa unahan, yung halo, nasa unahan. Ang tulay na may halo, yung asawa ni Heidi Mendoza. Ganun ba? Nakabatch ko sa UST. Yun, sobrang bait yun. Kabatch mo sa UST? Oo, professor ngayon sa Ateneo. So lahat ng sekreto niya, alam mo? Ha? Ang problema, lahat yata ng sekreto ko. Yun lang. Mabait yun. No? Ulirang kwan yun, ulirang asawa.
Hindi mo kayo si Commissioner. Parang umingiti siya kung galing sa akin. No? Kung galing sa akin, parang tainted. No? Parang tainted. Walang kredibilidad. Ma'am, we brought you in today kasi there were several statements made by the VP in her press conference last week, midweek. Nag-press con siya, and she spoke at length about confidential funds, about why her office needed the money, and why she does not want to answer Congress's questions. So I figured kasi, of course, we go back to yung 2015 joint circular ng COA, DBM, DILG, PNP, and so on down the line, which sets the regulations for confidential funds. That's why we brought you in. Can you give us clarity here? Kasi for example, in her press conference, sabi ni VP Duterte, Sara Duterte, she is not answering the questions of Congress because they have no authority to ask confidential questions. Wala raw otoridad ng Kongreso to ask questions about confidential funds. In particular daw, kasi sabi niya, I have not answered questions about confidential funds with Congress because it pertains to national security and the lives of people in intelligence operations. So she says, I will not explain or give an explanation because it will entail explaining intelligence operations which will compromise the officers who do intel ops. In other words, sinura niya ang pintuan doon sa anumang pagpapaliwanag doon sa paggastos ng CF niya. Dagdagan ko lang yung tanong ni Ed, Heidi, dahil may mga ilang pang specific na binanggit. Ang sabi niya, baka yung binigay na listahan ng COA sa Congress ay iba doon sa kanilang listahan. Parang medyo weird lang. Di ba sila nagbigay ng listahan sa inyo? Ang sabi niya, there's a stringent chain of evidence that has to be followed. Baka magkaiba raw, no? Tapos, ikalawa, ang sabi niya, maliban dun sa wala raw karapatan na tanungin siya ng COA, no, tungkol dito sa ng Congress, dito sa mga usapin ng COA, COA lang daw ang pwede magtanong sa kanya, ay may binanggit din siya na nakalimutan ko na, mamaya banggitin ko lang. Basta may isa pa siyang binanggit na tungkol dyan. Medyo nakalimutan ko na. Actually, marami ba eh. Pero, senior moment. Pero himay natin kasi baka magkalimutan tayo ng mga tanong. Medyo significant kasi yan eh. Medyo significant yung Ma'am, let's start off with those points that she raised and then move on to others. At the risk of being trolled again, kasi may 4 na set ng troll sa akin. Pero okay lang. Unang-una, galing-galingan ng konti ang sagot. Medyo paghirapan naman. Malaki yung amount involved. Paghirapan. Unang-una, remember dun sa interview ko kay Christian, nabanggit ko na in the first place, hindi nila kailangan sumulat sa COA. Kasi under the joint circular, di ba Sir Ronald, nandun na a copy of the accomplishment report must be furnished the Office of the President, the Congress, and the Senate. So pag ibig sabihin, nagbigay ka ng accomplishment report, it follows. Pwede kang tanungin. Tama ba yun? Tama. No? Pangalawa, hindi ba yung Congress meron silang tinatawag nating power of the purse? Kung saan ina-exercise nila ito in aid of, hindi lang legislation, kung hindi oversight. Yes. Doon sa tanungan ng oversight, hindi natin pwedeng isnabin ng Congress. Pero yun na nga, yung ano ka hindi sasagot, magbibigay ka nga ng kopya ng accomplishment. Ako nga, lalaliman ko pa. Ami, masasabi ko, Sen Edu Ronald, ang tanong ko, nagbigay ba kayo ng accomplishment report? Di ba? At yun, doon, pwedeng magtanong, di ba? Tanongin, kasi nagbigay ka ng accomplishment report. It follows, tiwanag mo saan mo ginamit at paano mo ginamit, no? Now, pagdating doon sa claim na sinasabing ito ay national security, etc. Remember, at posibleng magkaiba ang kopya na binigay ng COA vis-a-vis din sa Congress, ano? Remember, ang kauna nating aanahan dito, di ba yung liquidation, dapat nakalagay doon, nakasama yung tinatawag nating work and financial plan. And then the accomplishment, ano? Doon pa lang sa work and financial plan, doon pa lang sa pag-describe ng program, meron ka ng feel, masasalat mo na yan. Kung meron ba ditong sensitibong programa. Pag dinalikan natin yun, tandaan mo nung nag-hearing sila, nung ina-explain, di ba nga natatawa ako kasi ang isa doon sa project na pupunduhan nila ay confidence building daw. And you know, ito yung nakakatawa. Pag tinatanong ang tao, ang alam nila, yung confidence building is part of the program na kung saan pwedeng gastusin ang confidential fund, di ba? So sa akin, medyo galing na naman ang konti. Kasi medyo malaki yung amount na nakuha eh.
So it follows, paghirapan naman ng konti, ibig sabihin, ayaw mo sumagot dahil sinasabi mo confidential. Meron tayong parang initial na listahan on the basis ng tinatawag nating work and financial plan. At kung medyo magpapahayag kung saan mo ba ito gagamitin, di ba? At base sa pagtansya natin, kahit sa pagtansya ng Kongreso, wala naman yatang national security na maano. Pangalawa, sabi ko nga, hindi pwedeng sabihin na hindi pwedeng sumagot sa Kongreso. Kasi unang-una, yung joint circular mismo, na siya ang pamantayan, yung pag-set ng accounting and audit rules ay mandato ng COA yan. Hindi pwedeng ibigay sa iba. Naandun naman nakapaliwanag na ang sabi doon, a copy of the accomplishment report must be provided to the Office of the President, Senate, Congress. So it follows. Walang mahirap na mat or ano dyan. Na kapag nagbigay ka ng accomplishment report, ano ba to? Bigayan lang? Di ba dapat handa ka rin tumanong? At pangatlo nga, yung sinasabi kong oversight power. Usapang pera ng bayan, pwede kang sumagot. Kung pag-uusapan naman na yung sinasabing, baka iba ang papeles na ibinigay ng Ang tingin ko naman at medyo malinaw, yung papeles na nasa Kongreso, ito ay papeles na galing sa COA. Tama ba ako? Kasi sinabing na. Di ba? Sinabing na, So, ang ina-assume ko, yung nasa Congress, yun din yung sa COA, Kung sasabihin nila na may iba silang listahan, okay, nasa kanila yan kung may iba silang listahan. Pero ang tanong ko dito is this, di ba nagkaroon ka munang, balikan natin yung tinatawag nating auditor's action, mayroon kang notice of suspension. 60 days, kailangan mong ipakita na mayroon kang papeles. Kaya nga sila nag-submit ng copy ng acknowledgement receipt. In other words, kumbaga ito tayaan na ng baraha. Sabi na teka, isususpend ko to dahil tingin ko hindi tama yung pagbigay ng reward. Dahil tingin ko wala namang medicine as a reward. Dahil tingin ko parang yung rental ninyo ganito, ganon. So, ilabas mo yung baraha mo, so to speak. Hindi ko ginagamit yung technical na term para mas maintindihan. They were 60 days para itaya mo yung baraha mo. And wala ako. Meron kang tinatago na kakaiba. Ang puntos ko doon, nag-lapse na yun Nag-mature na into disallowance, Pangatlo, babalikan natin yung tinatawag nating safety nets na iniligay namin doon sa guidelines. Namin, in the sense na bahagi ako nito nung i-issue to ng 2015. Hindi naman tayo nagsasabing tayo lahat. Marami po yan. Binuo po yan ng Interagency Committee. Nakalagay po doon, sa rationale pa lang, inilatag natin ng dahan-dahan ano-ano yung batas na kailangang maging basihan ito. Sinasabi natin doon, yung batas ng DILG, pinagsama-sama to, ng batas ng DBM, batas ng COA, na protection of public funds. At pangalawa, yung magdi-disallow nung mapatunayan natin na hindi tamang paggamit. So, 2 punto yun. At ang malalim pa doon, nakalagay pa ho doon, naka-reiterate pa, na kailangan ang head of agency, may responsibility siya na mag-introduce, magdagdag ng internal control. Ayan. Kaya para bang ibig sabihin natin na, oo, kinikilala natin na confidential yan, may sensitivity, pero kailangan na andun yung pagpamalasakit sa pera ng bayan. Kaya yung 2 objective na, proteksyonan mo at i-disallow mo kung hindi tama. At nakalagay dito, dinagdagan pa, bilang head of agency, ikaw ngayon ang magpapakilala, mag-a-adapt, mag-i-implement ng tinatawag nating karagdagang measures. Now, para hindi na natin pahirapin pa, baka sabihin, mag-iisip pa ako kung anong controls na yan. Balikan natin yung mga templates na nakapaloob doon para sabihin naman natin na hindi tayo nag-iimbento. Kasi may nagsasabi, imbento lang yan ni Mendoza. Balikan natin yung certification, Sir Ronald at Ami pala, at mas matanda ako sa iyo. Ed, balikan natin yung certification nakalagay doon Sinasabi ng disbursing officer. Sinacertify ko na nagamit yan sa confidential na At sinacertify ko na meron akong documentary evidence of documentary payment. And then, documentary evidence of payment. Documentary evidence of payment. And take note, na ikinikip ko sa vault at handa akong ilabas kapag dinimahan. Ayun. Kaya pag sinasabi nilang, alias nga But take note, Sabi alias. Pero may mga pangalang nag-positive doon sa PSA. So, ang ibig sabihin, meron ba kayong ginamit ang alias? Meron namang ilan na hindi ginamit ang alias at ang ginamit ay tunay na pangalan? When is the time na nag-alias kayo? And when is the time na gumamit kayo ng tunay na pangalan? At hindi lang yan. Bahagi ng certification, yung magtatago ka ng tinatawag na journal.
na andun yung tunay mong listahan. Ito yung sinasabi nating part ng internal control. Ang bottom line dito, wala na po tayong parang mga palusot or wala na tayong alitan sana, kasi parang sa akin, nadadamay ako dito sa bugbugan ng trolls, binibintangan akong kahati daw ng napagbentahan ng gold reserve. Kailangan pag-usapan natin dito. Padala mo naman kami rito, Heidi, nung kalahati mo. Pero ako nga, pagpapagawa ko muna ng billboard. Wala ako nun Yan. So parang sa akin, malinaw po ito Ang tanong ng bayan, paano nyo ginastos? Ngayon, kung sinasabi nyo, hindi ko sasagutin ng Kongreso, ang tanong ko po, kanino kayo mananagot? Di mo ba yung Kongreso ay representative ng ating mga... Totoo ba, Heidi, yung sinabi ni Vice na pag sinabi daw niya, pag nilabas niya yung mga tunay na pangalan, makakasuhan daw siya ng graft and corruption. Dahil confidential nga daw Tapos ilalabas niya. Yun ang sinabi niya last week Makakasuhan daw siya ng graft and corruption pag nirelease niya yung tunay na pangalan. Babalikan natin yung alin sa graft and corruption, alin sa 6713 or RA ano ba ito? 6713 39 6713 ma'am is code of conduct. Yung 6713 or 3019 11 ba? Ms. Mendoza, may lilinawin lang ako are you saying na pwedeng gumamit ng alias sa pagdi-disburse ng confidential funds? Kasi yun ang sinasabi, if you will declare na eto kailangan gamitin namin. Kasi sa national security, I guess I can understand na baka nga kailanganin yun, Pero pinapayagan ba yun actually talaga? Pwede kang gumamit ng alias. Pwede gumamit ng alias. Pero sabi ko nga, ang basis of the certification, ano nakalagay doon? Na kung ikaw ay mahingan ng pagkakataong katulad nito, di ba, upon demand, ilalabas mo ngayon yung iyong journal na kung saan na andun yung tunay na pangalan ng Kasi di ba, usapang taong bayan ito Sabi nga natin, aside doon sa responsibilidad mo bilang head of office, na meron kang katungkulang mag-adapt ng measure. Hindi naman pwede hindi yan pwede Ami or Ed na sasabihin na lang natin alias yun na yun. Hindi pwede kasi nagkakaroon ng demand Kailangan ilabas mo ngayon yung control measure mo. Paano mo ngayon? So required po yan? Pero i-disclosure sa COA lang. Kung sakasakali, sino pwede magtanong? Kasi it's a confidential in nature. Pwede nga manganib yung buhay. If it's a national security issue, pwede nga magka-problema. So, kanino dapat i-disclosure? Halimbawa ako, gagamit ako ng alias doon sa yung resibo nga. Tapos, kanino ko dapat i-disclose kung sino yun? Kung tanungin man ako, sinong may karapatan na magtanong kung sino tong taon to? At saka dagdag doon, Heidi, yung sinabi kasi ni Vice President na yung kanilang national security issues ay link sa anti-poverty. Yun yung medyo nahihirapan akong idikit. Yung anti-poverty ay nakalink sa national security ng DepEd, Ayun nga, oo. Una muna, may proseso yan, Ami. Una, yes. Nakapaloob yan sa DND circular. Hindi ko lang alam kung ano. Ang kailangan dyan, kailangan mo nang i-desensitize. Dahil ang sinasabi natin, okay, it is in the name of national security. Pero 2021, 2022 ito. Di ba? So ang unang tanungan natin dito ay, ongoing operation ba ito? Kung ongoing operation, posible. Pero hindi naman sinasabi kung ongoing operation, yun na yun. Ang ibig sabihin may proseso ito. Una, i-declare ng yung tinatawag nga natin i-desensitize. Hindi ito dinidisclose sa Commission on Audit. Kasi nga parang on the part of the auditors, hindi naman namin kailangang malaman kung sino. Pero kailangan naming malaman yung mga proseso kung nasunod. Kailangan naming malaman yung tinatawag nating paano ang process ng pagbigay, paano ang compliance. Kung kaya nga nagkaganito, sabi nila, national security ito, nakatali sa poverty. Babalik ta rin ko, national security na rin yung usapan natin ngayon. Tama ba? Kasi ang laki ng perang nawala o nawawala, hindi maipaliwanag. Kaya in the interest of national security, kailangan nating pag-usapan ito, diba? Yun ang tanong ko. So ano yung proseso? Kasi pag hindi at panay ang iwas, panay ang sagot na hindi ko kailangan sagutin, mabubuo lalo yung paghihinala na sa iba napunta. So ang puntos ko, the only way na makiklear ito, come on, confront
issue, di ba? Confront the issue. Paano? Hindi mo kailangan i-disclose yung national security. Liwanatin mo lang. Ano yung program na pinunduhan ito? Kung sinasabi niyang national anti-poverty whatever, at ito ay related sa parang hindi pa rin sapat di ba? Paano natin mai-tie up yung national security na kadugtong doon sa national anti-poverty, Pangatlo, dumating tayo doon sa extent na napakataas ng doubt o ng risk, di ba? Katulad ng mga tinatawag nating in 11 days mo na ubos. Magkaiba yung mga dates, hindi nagsoswak, iisa ang pirma, iisa ang pangalan, magkaiba ang pirma. Ito yung tinatawag natin sa patterns of expenditure. Kapag tinignan natin, napakalaki nung pagdududa. At ang kailangan na dito, kung malaki ang pagdududa sa perang allegedly ay ginastos para sa national security, ang tanong ko dyan, hindi ba national security issue din na dapat sagutin ito? Ay, isang issue pa yan, Heidi. Paano nung tinanong yung disbursing officer ng Office of the Vice President? Ang sabi niya, may totoong tao na piatos, na tiga Davao, Kaya parang meron ba talagang totoong tao? Hindi. Si piatos daw ay totoong tao. Kaya nga chinek sa NSO kung may mga ganyan ba talagang mga pangalan, Ikalawa ay bakit ngayon lang nila ginamit yung argumento na yan? Nung unang lumabas yan, ay hindi naman nila, parang afterthought Kaya yun lang yung nakikita ko medyo may sabit ng kaunti, yung inamin na may taong piatos na tiga Davao, tapos ngayon ay sinasabi code name lang yon, Hindi lang yon, yung katulad nga nung sinabi ng ibang congressman, na sabi nila mayroong mga pangalan na na-validate ng PSA, and in which case hindi sila alias. So ang tanong natin, when is the time? Alin doon sa mga ang alias? Alin sa ang hindi? Tapos lalo na nga yan na sinabing, hindi itong si Piatos, hindi naman alias yan, real yan. So which is which? Pangapat, di ba yung sinasabi natin na ang dami-dami nating red flags, nung mismong kakaroon ng hearing, di ba inamin ng disbursing officer? She went against her certification, remember? And under oath ito. At yung certification na yun, pinirmahan din ng VP as head of office, remember? Ang sabi ng hindi ko nga ako kilala, hindi ko alam kasi binigay ko lang, di ba? So in other words, this goes contrary doon sa certification niya. Na sinacertify ko na alam ko kung paano ginamit at saan ginamit ito. So, ang tanong ko dito, parang yun, bibiruin natin, ilagay natin sa usapang ordinaryo lang. Ronald, kung nagsususpecha ang iyong may bahay na mukhang may ginagawa kang kakaiba. Bakit ako yung... Hanap yan. Likely suspect Ba't ako yung nag-example? Ay, mga red flags na yan. Oy, Ronald, bakit ganito? 11 days lang ginastos yung gano'n. Aba, teka. Bakit ganyan amoy mo? Kanina binigay yan. Sasabihin ni Ronald, hindi si kumpare yan. Ba't ganitong pangalan? Hindi, alias lang yan. In other words, the more na naggagawa ka ng kadahilanan, lalo ka lumalalim. So anong i-advise ng asawa mo? Pwede ba, Ronald, magsasabi ka na lang ng totoo? Umamin ka naman. Ma'am, let me ask you, in particular dun sa where she supposedly spent the money on. Kasi in her press con, I think it was Wednesday last week, itong sabi niya we want to target the areas where we put our projects so we achieve peace and order and security. We do not want our projects put in areas where it is not needed for poverty alleviation, so we want to prioritize the areas. And the only way to do that is to use confidential funds to buy information. So where are the target areas we need so that our projects will serve these areas? That is why we need the confidential funds. Does that square with the purpose, the stated purpose of confidential funds in the joint circular? Kasi parang, I remember, it was mostly surveillance activities and rewards. Gusto ko na sana mag-volunteer, baka pwedeng ako na lang bayaran nila bilang konsultan kasi nasasaktan ako sa mga sagot nila. Hindi pumapasa di ba? Tama-tama, kailangan ko ng campaign funds Baka pwedeng ako na lang konsulta. Una, eto. Pag sinabi nilang kailangan nila yung confidence, we need to buy information para malaman kung saan yung walang security, for poverty, Ang tanong ko, hindi ho ba trabaho ng National Security Advisor yan? Hindi ho ba pwedeng humingi ang Vice Presidente, ang Office ng Vice Presidente? Isang tawag lang yan Hindi ho ba pwede ho bang tumawag ka at sabihin mong, oy, Mr. National Security Advisor, can you give me a profile
Kumbaga, di ba Ronald, madalas nanggagawa tayo ng NATSIT o National Situationer, di ba? Madalas yan. Hindi ka ba pwedeng tumawag sa tinatawag nating National Security Advisor? Sila yung National Security Advisor natin ngayon? Sorry, hindi ko na masyadong kilala, hindi ko na nasubaybayan. Tawag ka, via confidential lang. Si Anyo. Yan. Okay. General Anyo. Ang sigurado ko lang, Heidi, nung panahon ni Brother Armin, walang ganyang klaseng problema. Ito pang sabi ni VP, we move faster if we are allowed to buy information and target our projects in certain schools or barangays or municipalities. We move faster if we can target our projects. Meron tayong separate na peace and order fund, ang mga LGU. Meron tayong structure na nakahanda dyan, no? So let's talk about structure, let's talk about legal and regulatory framework na nakapaloob dyan. Unang, when you talk of national security, merong mga taong binigyan ng function na yan para ano. And kasama yan sa briefing ng presidente at vice-presidente. Kung halimbawang walang briefing, pwede kang humingi ng tinatawag nating confidential information. Diba? Isa yun. Pangatlo, meron tayong tinatawag na Peace and Order Councils, no? POC. At meron din tayong tinatawag na Peace and Order Fund ng mga LGU. Aba, ikaw ang vice-presidente. Hindi ba pwede mong tawagan ng DILG at sabihin mo sa DILG, wag na yung national security, ano? Himay-himayin natin kung ano-ano yung pwedeng venue. Tawagan mo ngayon, natawagan mo na si National Security. Sabi ni National Security, Madam Vice President, ipapadala ko sa inyo. Ngayon, gusto mo ngayong mag-validate. Sige, tawagan mo naman si DILG. Sabihin mo sa DILG, oops, base sa report niyo at sa inyong monitoring, using the Peace and Order Fund, ano? Mga POC councils ninyo. Ano ba ang mga tinatawag nating internally generated information? Well, sorry Heidi, sisingit lang ako. Naalala ko lang kasi. Dahil nung panahon na nasa gobyerno ako, yung National Security Advisor namin, si General Garcia, ang kanyang intelligence fund ay 10 million sa isang taon. NSA yun, National Security Advisor. Bakit? Dahil nagko-coordinate naman siya dun sa mga gumagawa ng intelligence work. Hindi naman siya yung kinakailangan gumawa nun. Halimbawa, yung opisina ko, no? Office of the Political Advisor, Political Affairs. Ang trabaho namin, special concerns. Anything and everything na gustong ipagawa ng presidente. Pero wala kaming intelligence fund. No? Kahit ang dami naming pwedeng gawin na hinihingi ng presidente. Halimbawa, peace talks. Peace talks with the communist insurgency, nalagay sa amin. Pero wala kaming intelligence fund. Ang sinasabi ko lang, tama yung sinasabi mo, may mga departamento, ahensya na talagang yan ang trabaho. We don't have to reinvent the wheel. Dahil hindi naman namin linya yan eh. No? Halimbawa, trabaho ko, political intelligence. Pero wala akong intelligence fund. No? Yun lang sinasabi ko. Lalo na siguro yung DepEd. No? Ito ang biro, no? Diba? Sinasabi nilang, kailangan ng intelligence pa ng DepEd kasi meron na ngayong mga nagtutulag ng droga sa mga kabataan. Ang tanong ko, kayo bang gagawa niyan? Di ba ipapagawa niyo rin sa PIDEA? Bakit hindi nalang ibigay yung Intel Fund sa PIDEA? Di ba? Lalo lumabas dun sa discussion sa Congress, di ba? Na nagbigay ng certification sa kanila yung isang ng AFP. Pero inamin din na wala silang natanggap na pera. Ito ang pinipilit nating iwasan at ingatan. At sabi natin, hindi, responsibilidad niya yon. Kung sasabihin niyang wala siyang responsibilidad sa Kongreso, ang tanong ko, kanino ang responsibilidad niya? Sa mamamayan. Sino ang representative ng mamamayan? Yung Kongreso, di ba? At ang tanong ko, ang responsibilidad lang niya, una, bilang Vice Presidente, Head of Office, yung responsibilidad yung pagmalasakitan ang pera ng bayan. Una, pagmalasakitan, maglagay ka ng pamamaraan na huwag masayang yan. Kung halimbawa, gusto mong malaman yung local government na may security issue, bibili ka ba ng information or magmamalasakit ka at gagamitin mo yung existing structure and framework? May national security pala. Meron palang DILG. Meron palang political At saka siyempre marami ka rin namang bulong brigade. Ang trabaho nitong brigade mo ay mangalap din ng ebidensya. Yan naman ang intelligence, di ba? Both the soft and the hard information. In other words, So, sa tingin ko, palso yung galing-galingan ng konti yung mga dahilan. Baka gustong maghanap ng magaling na advisor. Pero Ms. Mendoza, wala bang batas na gano'n? Yung particular security agencies na
mandating them to be at least the lead agency sa intelligence gathering para mapigilan yung ibang mga offices na mag-conduct ng sarili nilang intelligence. Wala pang ganong specifically na sinasabi, hindi kayo pwedeng mag-intelligence gathering dahil trabaho namin yan at pag may kailangan kayo, sa amin kayo humingi. Do we have laws like that? O wala. Kaya ngayon, anything goes, parang anything goes ngayon. Hindi. Ang maliho dito, ginamit nila yung fourth na ng joint circular eh. Kasi nakalagay sa joint circular. Uulitin natin, ang confidential funds ay surveillance operation ng civilian agencies. So nakalagay doon, una, yung surveillance ng mga agency na identified with malinaw sa mandato. BIR, kailangan talaga yan. PCSO, kailangan yan. Tapos pangalawa, meron doon halimbawa, nag-exercise on the basis of their programs, at naka-enumerate doon. Halimbawa, out of a national security plan na bubuuin ng National Security Council, meron niyang tinatawag na pagbaba nito, pag-cascade nito sa baba, merong kailangang sasalo. So yun, naandun, naka-identify din. But there's a rider na, ito pang-apat, na sinabi doon, any office identified in the GAA. Doon tayo nagkamali. Doon nila ginamit yan. Kasi nga, pagdating na abusado ang at kampi-kampi sila, ipinasok nila doon. Kaya kung matitingnan natin, 2022 pa lang, nag-iingay na tayo, di ba? Na napakalayo ng mandato nila para magkaroon ng confidential funds. Kung makikita naman ninyo, ginustify naman sa level ng Congress. At ginustify din ng Executive Secretary. In fact, sinabi niya na, hindi, nag-transfer nga kami, tinransferan pa nila. So, what we are seeing today is a consequence of what we have been raising years ago, that there should be no release of confidential funds to offices such as the Department of Education because we can hardly connect the mandate of the Department of Education directly to the purpose of surveillance operation, which is the subject of the confidential funds, diba? In other words, kung kaya mo nang palang kunin na ang pagtatrabahuhin mo rin ay iba na may expertise doon, bakit hindi na lang doon ibigay? Ang biro ko nga sa trolls, Ronald, okay sa akin alit. Dapat nga kung nasa AFP kayo, nasa security, kayo, magpasalamat kayo. Kayo ang dapat unang mag-protect nito kasi kayo ang nawawalan ng bala, kayo ang nawawalan ng tamang information. Kung 10 million lang ang budget ng national security, Diyos ko, sa laki ng ng national security issues ngayon, talagang mani yan, di ba? So, kailangan natin talaga ng masusing na piliin natin kung sino dapat ang pagbibigyan. At ito naman ang hamon ko din sa OVP, para wala tayong away. Magpaliwanag ng sabi natin ay tatawid sa tinatawag nating prudence of a good father of a family. Yan po ang tamang tayo ng parati. Ma'am, maraming salamat. Former COA Commissioner Heidi Mendoza, thank you for joining us this afternoon. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Commissioner. Pwede bang bumate? Yung maghatid lang sa akin. May pabate. Ano bang pabate? Well, Gaser, magandang nga po. Abay, natid lang ako ng Grab nang hingi pa ng tarpaulin. O, diba? Nakakatuwa. Salamat. Salamat. Yung Grab driver pala. Thank you, Ma'am Heidi. We were supposed to have DSWD ASEC Irene Dumlao this afternoon for a Q&A, specifically dun sa ACAP program. Pero unfortunately, we cannot get in touch with her right now. Pero, Ami, if I recall correctly, ang sabi ni Grace po, ang hati ng Congress at Senado, 5 billion versus 21 billion para sa ACAP. Parang di ba, Ami, ang statement ng DSWD, wala namang gano'n. Walang kinalaman dapat diba? Wala naman daw kinalaman yung mga politiko, di ba? Wala daw mga politiko doon. Diba? Lahat ng picture taking ng ACAP. Di ba? Lahat ng picture taking ng ACAP ngayon, may nakikita ka doon politiko, yan ang problema. Diba? Parang we weren't born yesterday, di ba? Parang ganun yung istorya dyan no? But tama yun. But what's more telling nga is yung may hati na ganun 5 billion sa Senado and 21 sa... Ngayon ko lang hindi, yun yung 4-year marking, ha? Kaya makikita mo talaga, kaya yung unprogrammed appropriations, ang laki-laki ng itinaas from the original
supplemental proposal ng Malacanang mismo. Kaya questionin nga daw ni Coco Pimentel sa Supreme Court. Tapos ngayon, kini-question ngayon yung pag-cut sa budget ng DepEd at pagtaas ng budget ng DPWH. Paano daw? That's unconstitutional. Unconstitutional The yun. DepEd, the education sector has to have the highest klaro yun. allocation in Constitution the yun. DPWH. Constitution Kaya yun, nga. di ba? Oo. Kaya ngayon, problema si President Marcos, sabi niya hanggat maaari ayaw sana niyang ibito. Pero ngayon nag-issue siya ng statement, nangangako siya ibabalik yung pondo ng DepEd. Yes. Hindi daw yun ang priority niya. Pwede dyan, yes, meron supplemental siyang fund. statement ngayon. Pero kahit yung sa PhilHealth, mali yung assumption nila eh. Sabi ni Grace po, Mali ito rin. ay savings saka surplus. Reserve fund yan Yes. Contingent liability, yung malaking bahagi yan. Ibig sabihin, pambayad sa mga utang. Yung iba naman, paninigurado na next 2 years, kahit anong mangyari, may panggastos ang PhilHealth. Diba? At ang gumawa niyang ganyang klaseng ruling, ganyang klaseng mandate, ay Kongreso mismo. Sa kanila nang galing yan na dapat merong reserve fund. At hindi siya 600 billion, 400 billion lang siya. Mali yung sinabi na 600. Nakita ko yung financial report, 400 billion lang yan. Pero hindi yan savings at hindi yan surplus. At ang nag-mandate niyan ay Kongreso mismo. Kaya hindi ko maintindihan yung paliwanag ni Senator Grace po. Yan ay savings. Gusto lang nilang mag-impound ng mga pondo from wherever. Yes. Para nga pondohan yung unprogrammed appropriations. Kasi makukuha lang nila yun, makaka-earmark lang sila for the unprogrammed appropriations. Daw, kung may pondo eh. Hindi daw, wala daw silang kinalaman. Pero yung AKAP at AIX ba, nasa unprogrammed fund? Di ba nakapasok na yun sa, Hindi, regular yun. Oo. Regular yun. So, happy na yun. I mean, at least yun, pasok na yun. That's election fund na. Election fund. Titingnan natin kung anong gagawin ni kasi nag-issue din ng statement, ayaw daw niya hanggat maaari lang naman na mag-veto. Pero ano pa magagawa mo kung ganyan dadagdagan mo yung pondo ng DepEd? Ang graceful exit dyan, Ami, supplemental fund. Supplemental. Yun ang graceful exit. Diba? Wala kang veto, pero meron kang dinagdag na pondo. Supplemental fund. In that way, you address yung binawa sa DepEd. Pero hindi mo na-address yung dinagdag doon sa Yes. Hindi. Mababawas ba yun? Masyadong mataas ang standard mo, Ede. Masyadong mataas ang standard mo. May supplemental na nga. Gusto mo pa, bawasan yung ayuda. Nga naman, Ano yung 1.1 trillion ng DPWH? Mabababa mo pa ba yun? Oo. Hindi. Dagdagan mo na lang yung DepEd. Dagdagan mo yung DepEd para... Sobrang laki. Para mas mataas. Magkano dagdag sa DPWH? 2-point-something billion. 200-something billion. Hindi. Nagtataka lang ako, Ami, dahil ang klaro-klaro nun sa konstitusyon. Wala ba nagbabasa ng konstitusyon sa mga ito? Yes. Very clear sa konstitusyon yun eh. Is it possible that it was only persuasive in nature? Bahala na Malacanang siguro. Yun ang iniisip nila. Oo. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, sabi, kahit anong yakap nila sa isa't isa, hindi nila pwedeng gamitin ang pondo na hindi kanila. No? At sana, itinago naman nila, hindi naman masyadong ganyang kalantad. Yun ang sabi ni Senator. Ayan, may magandang May pahabol si Amy Marcos. Si Senator Amy, pinapa-revisit na niya sa kapatid niya. Naghugas siya ng kanyang Pero ang tanong ko kay Senator Amy, siya ba ay bumoto ng no? Paano? Alam ko, dalawa lang ang bumoto ng no eh. No? So kung hindi siya bumoto ng no, ano siya? Abstain? Yes? No? Ito sabi niya, Not sure. sinisiguro ko sa taong bayan, hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa budget ng 2025 o sa Bicam report na yan. Maka-abstain. Ito yung qualifier, na nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang dito sa AKAP. Wala namang specific specifically to doon eh. that. Ang pagbobotohan dyan, sang-ayon ka ba sa national budget? O hindi? Wala namang ganong klaseng specific na mga signatures, di ba? No? Tayo naman, hindi naman tayo yan per provincial signature. Hindi naman tayo ganun katalino, pero alam naman natin kung ano yan. Okay, so, total, malapit ng Pasko, akap-akap na lang tayong lahat. Bago daw magpasko, dapat ang target pirmahan ng budget. Ewan ko kung matutuloy pa yan ngayon dahil dito sa mga gulo na to. Well, baka naman pirmahan, tapos maglabas ng supplemental just to get that budget over and done with. Diba? Kasi some people were saying, di mag-line veto, but you cannot line veto an item that is not there.
Tinagal na nga yung item eh. Tinanggal eh. Ano ba? Supplemental nga. Supplemental nga ang sagot doon. Hindi line veto. So, teka lang, kunti na tayo. Pwede mo i-veto yung DPWH na hindi mo naman gagawin. Na hindi mo naman gagawin, di ba? So we're looking at an entirely different form of pork barrel of sorts. Wala akong sinasabing ganun. Baka si Ami meron. According to Tito Ronyas. Okay. Maraming salamat for joining us this Monday on the Storycon. Ami Pamintuan, ang bossing ng Philippine Star, and Tito Llamas, ang bossing ng Vatican. I'm back. He's back. Just again tomorrow 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.